tuloy-tuloy natin pag-aralan how to do low carb. Okay? Marami sa inyo, litong-lito. We've been doing this advocacy for 5 years na po. Okay? So, gusto kong i-share sa inyo how to do it safely. Yung hindi kayo natatakot. At hindi yung mga partners ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay, sigurado takot na takot sa ginagawa ninyo. Diba? Kaya minsan, nag-aaway na kayo. Ang maganda sa nag-aaway, uy, grabe. Inulit mo pa. Sa mga nag-aaway, naglalambingan ulit yan. So, nagbabate. Kaya maganda rin na mayroong mga ano. Pero ang purpose natin is to be more healthier. Healthy nga tayo. Feeling natin healthy, no? Tapos stress na stress yung partner ninyo. Baka sila naman ma-heart attack. So, you need to compromise. Ito ang gagawin natin ngayon. Dito sa lecture na to, there are levels of doing low carb. So, tingnan nyo sa sarili nyo, nasang level na ba ako? Para saan ba ang level ko ngayon? Saan ako ngayon sa low carb? Okay? Alright. So, we will entitle this Metabolic Health 101. And the 3 levels of low carb. Okay? Low carb living because this is a lifestyle. Isasapamuhay na natin to. So make sure you need to talk to your family and involve them. But not impose. So ito isang example ng patient namin, monitored. Nag-enroll sa monitoring. Nagpa-consult muna, then monitoring. Okay. Alam niyo ba, from 3 times to twice a week, dialysis. Alam niyo na free siya sa dialysis ngayon. Pinapalakpakan yun! For 6 months, free na siya sa dialysis. 6 months na. Ang kanyang creatinine, 161, yung last na nag-usap kami. Okay? So, nag-change siya ng lifestyle. Sa umpisa, mahirap talaga. Kahit sino naman sa atin nung nagsimula kayo, nahirapan talaga kayo. Kahit ako, nahirapan ako. From being this, to this, in 5 years, kung nagawa ko yon, as a physician, ang alam ko noon, when I do exercise, magiging healthy ako. Yan ang thinking ko noon. But still, bakit naglulus ako ng 1 kilo, 2 kilos, mag-gain ulit ako ng 1 kilo, 2 kilos. Para siyang yoyo. Up, down lang. Then, may nag-introduce sa akin ng low carb. Ay, tatanggalin yung favorite kong pandesal? Favorite kong pandesal. 20 pandesal in 1 cup. 3 in 1 coffee. Aba, isang subo ko lang, lalo na yung malunggay. Aba, minarket ko na. Sarap. Tikman nyo, napakasarap. Hindi na daw. Yan ang mindset. No? I've been there. Kung ano yung naramdaman ninyo, naramdaman ko. Nanhina ako. Pero nung kumain ako ng pandesal, lumakas. So pinag-aralan ko siya and then doon ko na possible. When I did that, the low carb,
After 2 months, 6 months, napansin ko, naglulus ako ng weight. After 1 year, ang hobby ko kasi talaga is to join races, triathlon races noon. So, hindi pa ako naglo-low carb, active na ako, pero tabatsoy na active. Parang yung mga nagsusumba dyan, mga malulusog, naging hobby ninyo magsumba. Katulad nyo rin ako, very active, tatakbo, magbabike, lalangoy. After that, saan pupunta? Kakain. Okay? Nung nag-practice na ako ng low carb, hindi na ako gutom eh. Kasi after exercise, di ba, gutom na gutom kayo? That is the problem. When you practice a high carbohydrate lifestyle, every hour, every 2 hours, you tend to eat. Gutom. Sabi ni Doc. Ha? Oo. Pero ito, when you go out sa mga fast food, ang isang meal, you will consume 1,400 calories. Pagka nag-stationary bike ka for 45 minutes, 400 calories ang nababurn. 3 times pa kayo nag-fast food. 1/4 times 3. Pero that day, once lang kayo nag-stationary bike. Di ba? So, anong thinking nyo? Nag-exercise naman ako. But, tingnan nyo yung calories. Did you know that low carb has a natural caloric deficit? It's natural. When you practice this, kaya pagka nagpa-consult kayo sa akin, alam niyo sasabihin ko sa inyo, kumain kayo basta't gutom. Kahit twice, thrice, 4, 5 times. Baka naman meron pang 10 times sa inyo a day. Ba, natutulog pa ba kayo? Hindi na, kain, lamon na lang. No. Hahayaan ko kayo. But you will focus on foods that are nutrient dense. Ano ba nutrient dense? Nabibili lang to sa wet market. So kung may wet market kayo, dapat doon ang mga tao namimili. Not in a dry market. So ano yun, nabibenta doon? Talagang namamalengke kayo. So yun yung mga nabibili na nutrient dense. When you do this, yung lifestyle ninyo, ginawa nyo to, others 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks, 1 month, napapansin nila, hindi na sila nagugutom. So, nagiging twice a day. Sino ang twice a day na lang dito? Twice a day kumakain, hindi twice a day natutulog. Once a day. Wow. Okay. That's okay. Yung mga 3 times a day, 4 times, 5 times, as long as you consume nutrient-dense food. Pag may mga health conditions kayo, you need to focus more on lutong bahay. Doc, busy. Mag-asawa, busy. Yan yung mga dilema ngayon. Kung wala kayong mawe-way out dyan, sa dahilan na yan na busy, be ready for a chronic disease. Kung wala pa. Kung meron na, well, for life, kasama mo siya. Okay? Ako may chronic disease. Obese. A GERD. Severe obstructive sleep apnea, yung severe OSA. So, paano nyo malamang may apnea kayo?
Ang severe, pag upo nyo, tulog agad. Kahit kompletong tulog nyo. Bakit ako nag-change ng lifestyle? It's because of that, yung apnea ko. When I drive, natutulog ako. Gaano ka-dangerous yun? Napaka-delikado. So, I had 3 car accident in a year. Kaya, alam ko kung anong model ng sasakyan ang napakatibay. Okay? Next. So, 2019, nag-start ako ng low carb. Ang ganda ng Davao, by the way. Napakalinis. Oh, bakit? Tumakbo ako kaninang umaga eh. Ang sarap tumakbo dito sa inyo. May mga uphill, lusong. Sabi ko, sana dito, ganito din sa Bulacan. Although sa Bulacan, may area, the Philippine Arena. Maganda rin takbuhan yan. So, I congratulate yung mga namumuno sa Davao. It's very clean. Yun yung nagustuhan ko agad dito eh. Okay? There are 5 factors and hopefully wala kayo nito. Or kung meron, isa or dalawa lang. Because if you have 3, metabolic syndrome na yan. So 5 yan, aayusin nyo. 5. Waistline. Kadalasan sa waistline, no? 90 cm below dapat sa lalaki and 80 cm sa mga babae. Asian. Iba kasi pagka Caucasian. Mas malaki. Pero sa mga Asian, 90 cm, 80 cm sa mga babae. If above, may isa na kayong risk factor. Number 2, high blood, hypertension. Ang goal natin, 90/60 up to 120/80. Ang blood pressure natin. Pwede pa yun? Dok, matanda na ako. Normal sa akin ang 150/100. Huwag nyo nang isipin yun, mali po yun. Ha? Kasi very silent killer ang mga ganyan, na stroke. Magkaroon lang ng pressure. Hindi sa love life, kasi senior na eh. Love life pa bang pressure? Alam niyo kung saan ang pressure? Madalas ang stroke nasa CR. Umiire, hindi naman nanganganak. Okay? Constipation. If you have hypertension, ganyang kataas, bawal umiri. Okay? So, pang second, pang third, if you have high triglycerides, ito yung sa lipid profile na. Dalawa sa lipid profile, if you have high triglycerides and low HDL, another risk factor for metabolic syndrome. Then, diabetes, high sugar. So, sa 5 yan, makatatlo kayo, usually, diabetic, hypertensive. 2, safe pa. Obese. 3. So, if you are a metabolic syndrome, no, meron na kayo niyan, high risk for cardiovascular disease. Stroke, heart attack, yan, pwede. High risk na po kayo. So, understanding a low-carb lifestyle, magpo-focus talaga kayo sa nutrient dense. Sa panahon ngayon, puro deliver, drive-thru, every week, after Sunday, Mass, weekly, lumalabas kayo. Pagka may birthday, lumalabas. Wala na yung sa bahay nagluluto. Meron pa ba? Meron pa. Sino yung nagluluto pag may event? Sa bahay na lang. Aba, ay, congratulations. Kasi yung iba, ang dahilan, ayaw na kayo mapagod.
Alam niyo ba pag naglo-low carb, energetic. Kahit hindi pa kumakain. May energy pa. Lagi nagluluto. Dok, busy. May trabaho ako. Teka, nag-absent ba kayo ngayon? Walang pasok. Kaya pala puno ngayon. Ini-expect ko lang, kalahati. Hanggang dulo Okay. Huwag nating iisipin na mahihina ang mga 50 and above. Kasi iniisip nila, papagod kayo, magluluto kayo. Di ba mga sa ibang bansa, di ba, taga-America? Pagdating dito, lalabas, kakain. Bakit? Mas masarap kumain sa labas. Hindi masarap pang luto? Masarap naman. Yan yung nakakalimutan na ng mga mas younger ngayon. Mas nagpo-focus sila sa food outside. You need to focus more on the food at home. Okay? So, yung mga patient namin, ito ang ginawa. Nag-focus sa low-carb food pyramid. Mas marami doon sa baba. So, ano yung mga nasa baba? Mga wet, mga nutrient-dense foods yan. Yung sa taas, yung mga starch, pwede yung starch vegetable, kaso if you have health condition, ina-out na natin ang mga starchy vegetables. Ano yung mga starchy vegetables? Yung mga gulay na sa ilalim ng lupa. Yes. And if you have health conditions, out na yan. Okay? Paano naman yung mga sa probinsya? Yan ang kanilang walang manok. Di ba? Marami. So, you can choose. If you have health conditions, dyan natin i-base yan. Kaya yung mga 3 levels of low carb, i-discuss natin yan. Now, if you have questions, you can ask na. Ha? So, this strict low carb are for may mga health condition, diabetes, CKD, PCOS, even obese. Yan. You need strict low carb. But, you need first a consultation with a medical doctor na naglo-low carb. Yung may alam sa low carb. Okay? And before starting this lifestyle, may baseline lab po kayo. Yes, kailangan. Para marami sa mga pasyente ko, nagugulat sila. Diabetic pala sila. Marami nagugulat. Ang tataas ng uric acid, fatty liver. Okay. Although hindi ako nagpa-ultrasound noon, pero alam ko, fatty liver dahil pakahili ko sa prutas. Tapos, ang laki ng tiyan ko. Nakita niyo naman yung picture, no? Okay? And sa strict low carb pala, 30 grams of carbohydrates below. So, saan natin kukunin? Sa mga vegetable ang carbohydrates. Not zero carbs. Kaya tandaan ninyo yan, hindi. Yes. Okay? So, sa moderate low carb, 50 to 100 grams. Focus sa, yes, vegetable, proteins, and healthy fats. Ano ang healthy fats? Meron tayong monosaturated fats, saturated fats, polyunsaturated fats.
Okay? So, dyan tayo magpo-focus. May mga moderate, eto kaya ng iba. Sinong kayang 1 cup of rice a day? Kaya. Hoy, gusto pa ng rice. Hindi ako rice. No rice. But you know, mas gusto ko na mag-rice kayo kaysa mag-bread. Mag-rice kayo kaysa mag-bread. Bakit, Dok? Okay. Mas maraming ingredients yung bread. O yung iba nga Dok, keto bread. Okay. If you have health condition, kung wala, but not daily. Gusto naman ito, kanin rice. Okay. Yun. Ang moderate, you can have 1 to 2 cups per day. Okay? Basta walang bread, oy, nag-thank you. Sabi niya, Ay, salamat. akala ko wala lang rice. Ang daming umiti ah. Thank you na. Pero kung kaya niyong 1 cup per day, much better. No rice. No rice at all. No rice. That's strict low carb. No rice. And if you're doing that, very good. Much, much, much better. The best. Magsakit ng tiyan. Kain na. Yes po. How about high fiber bread? Pwedeng i-replace sa rice or bread? Ano ba yung high fiber bread? Enchilada. Siguro yung wheat. Siguro. Sinong nag-bake? O yan. Sa bakery. Okay. Iba ngayon ang wheat bread ngayon compared 30 years ago. Ang daming preservatives. Bakit? Bakit? Preserve. Yes, bakit nilalagyan ng preservatives? May mga hinahalo pa. Tumagal. Alam mo, alam pinaka-importante doon? Para Alam nyo? Para mabili ninyo. masarap. Yes! Correct. Bakit? They're marketing it. Lugi negosyo. Return of investment. So thinking natin healthy. Also the fruits. Yan ang sabi. GMO, genetically modified. Kailan ba kayo nakatikim ng maasim na prutas? At ang prutas seasonal. Hindi na ngayon. Di ba? Kahit anong So, ang dami kong pasyente, puro fatty liver. Dok, hindi ako manginginom. Bakit may fatty liver ako? Pag nagprutas pala, salad Kumain ng pakwan. May melon. May pinya. May mansanas. may kamangga. Sweet. Seasonal ba yon? Hindi. Andun na lahat Okay? Uy, sa Davao, pomelo. Durian. Masarap ang Mangustin. Ay, makatikim nga yan. Masarap ang Alam nyo, these are fruits, no, yung mga genetically modified. Ito sobrang tamis. Fructose sugar. Sa liver agad ang sala. Yan ang mag-absorb. Kaya nabubugbog ang liver ninyo. So, fatty liver. Either mild, moderate, severe. So, if you have fatty liver, tanggalin nyo ang fruits, tanggalin nyo yung mga may sweetener, tanggalin nyo yung mga ultra-processed foods. In 6 months, mawawala yan.
Meron. Marami akong pasyente after 6 months, nag-repeat ang ultrasound, wala. Oh, sabi ng doktor, hinahanap yung fatty liver. Asan na? Mahal ng gamot, di ba? Hindi na maganda. Mahal ang gamot sa liver. Napakamahal. Okay? So, if you want to be healthy, eat nutrient-dense food, eat fruits seasonal. Okay? Matitikman nyo pa ba? Pag umokay ang inyong health? Yes, but not daily. Anong nangyayari sa atin? Daily. Kino-consume natin. Seasonal nga eh. Buwan pa nga yan, hindi mo matitikman eh. Okay? Ang nangyayari ngayon, daily. Tinitikman nyo. Now, ito. Liberal, low carb. Ang moderate, 1 cup of rice. Ang liberal, 2 cups maximum. 2 cups. Pero mas gusto ko na mag-root crops kaysa mag-rice. 100 to 200 grams of sweet kamote compared sa rice. Why? Mas natural to eh. Inuhukay nyo pa yan, no? Ang rice, refined. Unless, yung rice nyo may ipa. Sinong nakatikim na ng rice na may ipa? Yung magaspang para madumi? Ay, Sino nakatikim? Wala pa? Wala na? Pero natikman nyo. walang lasa. Yan ang healthy rice. Yung kayo yung nagbabayo, Ay, iba man na yung kwan sa wala na ngayon. Wala na ganyan eh. No? Wala na. Meron pa. Napaka-healthy nung taong yun. Siya. Probinsya. Yung binabayo nyo, yun yung iluluto nyong bigas. Natikman ko yan eh. Ang gaspang. Eh, kumakain ng mga lolo't lola ko. Alam naman ako, hindi kakain. Tayo ngayon, sinandoming. Wow. Alam na alam. Jasmine. Oh, jasmine rice. Napakalambot. Parang, ay, sarap. Okay? Diyan nyo malalaman na may mga healthier na carbohydrates din. Like, yun. Mas better na yon. Pero pag may health condition kayo, ina-out ko yan. Unless hindi kaya. Kaya nga pagka nagpa-consult, nalalaman ko kung hindi kaya. Okay? Right, next. Dok, di na daw yung pwede mag-liberal low carb. Okay, yung mga nagli-liberal low carb, if you are very active athlete, sino ang hobby katulad ko? Liberal pwede. Unless merong health condition. Pwede. Kahit 60 years old, 50 years old, pag wala kayong health condition, you can do liberal if you do cardio workout 3 times a week and resistance exercise 3 times a week. You can do liberal. Ako very active. Alam nyo, pag hindi ako tumakbo, hindi ako nag-bike, hindi ako lumangoy, anong ginagawa ko? Push up. Yan ang pinakatamad ko. Push up. Ilan? 40 times 3. Pinakatamad ko yun. Dok, nag-aararo ako. Occupation yon. Ang exercise, systematic na merong oras and continuous. Iba yun naman yung work. Pagka nagpapahinga, minsan 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes,
bago tatrabaho ulit. Depende sa pahinga. So, nagpapahinga. Although ang exercise, meron kang continuous walking for 30 minutes, continuous jogging or continuous running for 30 minutes. And if you want to gain weight, if you are underweight, a maximum of 30 minutes lang na cardio. Huwag nyo nang sobrahan, mas lalo kayong papayat. And if you want to gain weight, resistance exercise. Doc, senior na ako, pagbubuhatin mo pa ba ako? Walang age limit ang resistance exercise. Pinakasimple, kayang-kaya ng 80 years old. Squat. Oh. Sabayan niyo ako. Walang gusto. Tatabay ha, tatabay. Sabay ha. Oh, just sit down. Then stand. 1. Sit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Try nyo lang. Kahit maka 5 lang kayo. 8. 9. 10. Stop. Then rest. Buhay ba ang dugo nyo? You can rest 30 seconds, 1 minute, then repeat it. Times 3 yan. Apakasimple. Kahit sino, age 80, 90, kaya. Huwag lang kayo magmamadali, ha? Kasi alam ko sa Zumba, eh. Alo! Tapos pagkatapos, mag-ingat din kayo sa Zumba, ha? May mga Zumba na very fast. Alam ko first time ko. Oo. So, you need to be careful. Kung ano lang kaya ng katawan nyo, hindi nyo kailangang sabayan. Kahit hindi nyo masabayan yung beat nila, as long as nagagawa nyo yung okay? Slowly, masasanay kayo. Pag regularly nyong ginagawa yan, 3 times a week, in the first week, masakit ang katawan. I-continue nyo lang yun. Natural yun. Yes. No pain, no gain. After a week, 2 weeks of doing that, 3 weeks, nawawala yung pain. And the maximum na hindi kayo gagawa niyan, 3 araw. Huwag kayong papayag na on the 4th day, hindi nyo gagalawin ng katawan. Eh, tamad. So, kung dati 30 minutes, try it 20 minutes or 15 minutes. As long as nag-start ulit kayo. Minsan yan ang ginagawa ko, tamad na tamad ako. Ang gagawin ko, 15 minutes instead of 30 minutes. 15. Natapos ako 45 minutes. Why? Nung nasimulan ko na ulit siya, aba, ginanahan. Gaganahan kayo. Once na naging constantly na ginagawa ninyo yan, hahanap-hanapin yan ng katawan. Okay? Doc, kung nag-i-insulin, pwedeng mag-local, liberal ba? Okay, if you are doing low carb at nag-i-insulin kayo, you need to have a guidance. Never do it by yourself. Nakakatakot ang gagawin ninyo. Why? Bababa ang sugar ninyo, you will inject insulin, lalong babagsak ang sugar. Comatose.
dangerous ang sugar na mababa. So, ginaguide namin yan. Nakatanggal na ako na po ng insulin after 1 month of guided, monitored. In 1 month, natanggal yung insulin. Yes. Mahal ng insulin, no? Sino ba nag-insulin? Yes. Yes. Guided, what do you mean guided? Everyday, magpakonsult, magpapatawag sa'yo. No, monitored. Ang ibig sabihin, you will enroll in a coaching program. Daily monitoring po yan. We will monitor your BP, your sugar. If you have discomfort, nabibigyan agad ng first aid. And if you have questions or concern, na-address agad. Hindi naman, Doc, di ba? Habang nasa hotel tayo, may tumamay. Oh, palis na kami. May emergency. 200 over 180 BP. And naka-enroll sa program. So, meron ng first aid. Anong gagawin? Di ba? Hindi sila kinakabahan. Paano magpa-enroll sa program sa inyo? Okay. Ang good for all of those people here, you can inquire na mamaya kay Kuya Gibo. You can enroll if you want. Safer, alam mo mas maraming nag-i-improve pagka naka-monitored. Kasi akala nung iba, alam ko yan. Remember that this lifestyle is individualized. Hindi yung napapanood nyo, tapos same lang yung sa inyo. Pwedeng, yes, maswertehan nyo. Uy, nahilo siya, nahilo din ako. Nung nag-electrolytes, nawala. Pwede. But majority, iba-iba. Kasi iba-iba ang lifestyle nyo eh. May iba, puro puyat. Yung iba, puro zumba, puro exercise. Yung iba, puro higa. Ang mahalaga dito, may nag-guide sa inyo. Okay? Okay, eto. Yes, question. Saan po siya approach sa general Okay, depende dun sa pasyente. Anong gusto niya? Why? Maraming mga i-out natin. Depende sa laboratories. Depende rin sa situation niya. Doon ako magsasabi kung strict, liberal, or moderate. Depende. Kaya nga usually sa mga CKD, I advise them to enroll sa program. Kasi ililimit yung mga ganito. Along the way talagang hindi siya madali, sa totoo lang. Alam ko yung nararamdaman ng mga naglo-low carb sa umpisa eh. Nahihirapan talaga sila. Kung ako nga, nahihirapan eh. So, Question. yes. May sagot ako dyan. Nanonood to. 65 years old, ang BP minsan nagkaroon ng 160 over 80. Anong, minsan lang yun, once lang na nangyayari ito, ang under 80, 70. And sa anong category yun? So kami sa moderate, So, once lang yon. Then, ano yung mga BP na niya? 120, 80, 110, 70, ganon. Hindi siya hypertensive. May maintenance. Okay. Huwag kayong mag-alala if may times na nagtumas na ganon ng BP. Kung once lang in a month, like, yes,
ang gauge natin na uncontrolled ang blood pressure nyo is daily. Kung sa isang buwan, isa lang na ganyan, baka naman nanaginip siya ng horror or Yung pumunta sa doktor, stress. Yan yung tinatawag na white coat syndrome. 3 years, doktor tuloy. Pagka nag-BBP sa bahay, napakaganda, pang binata at dalaga. Pero pag nakasalok, Pagka nasa clinic na, yung nurse, yung doktor, parang babakunahan ng 5, no? Kinakabahan na, o kaya parang tutuliin yung lalaki. To the roof yung BP. Baka si Doc Rayon, right side lang. Kung makita si Doc. Hindi po, control po yung kanyang hypertension and Then, pa siya daw, 3 years na siya nag-doktor. Dahil sa inyo. so, wow, Wow. thank you so much. Wow! Wala pa. Congratulations po doon. Yes. So, anong category niya? If she's doing strict low carb, continue. If doing moderate, doing liberal, continue. Kasi nakokontrol yung BP. Gusto niyo mabawasan? Dok, Fry, may tanong ulit sa'yo. May sagot ulit ako dyan. Bakit gusto ko, totally mawala yun? Yung gamot. May wife. You will daily monitor your blood pressure, then every 3 months, consult, or kahit every 6 months, depende sa laboratory na makikita yan. Well, sa akin kasi, once na napakaganda ng mga laboratory ninyo, hinahabaan ko yung balik. Until yearly na lang. So yung BP, kung palagi na lang nasa between 90/60 and 120/80, okay, we can, yung maintenance na isa, pwede nating tanggalin. Yung isa. Yung man lang, fun. Sige, mamaya. May consultation naman mamaya.